hindi talaga import ban ang mas urgent concern natin. We were hoping talaga na i-reimpose yung 35% tariff rather than yung existing 15% ngayon. May panghihinayang ang Samahang Industriya ng Agrikultura sa pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 60-day import ban sa bigas. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, magandang oportunidad na sana ito sa mas malalim na policy intervention na tutugon sa matagal na nilang idinadaing na pagbagsak ng farm gate price ng palay. Mas maganda po saan ito na yung reimposition ng tariff. Yung 60-day ban kasi, while it is positive na rin sa pag-limit ng imports, ang problem natin bahang-baha ang imported na bigas sa bansa. Ayon sa SINAG, bukod sa katotohanang bahang-bahana ang mga imported na bigas sa bansa, wala rin anilang kasiguraduhan na masusunod ang suspensyon sa pag-aangkat. Posible nila na pabilisin ng mga importer ang pagpapasok ng bigas bago pa sumapit ang September 1 o kaya naman ay sadyang i-delay ito at muling magpasok ng bigas hanggang matapos ang 60-day import ban. We would have rather yung sinuportahan ng Presidente yung proposal ng DA, kahit calibrated, is already okay with us. Of course, we would have wanted 35% reversion ng tariff. Yung 25% proposal ng DA could have been much better than ngayon, 15% pa rin ang tarifa. Ayon sa grupo, bagamat hinihiling nila ang 35% na taripa sa iniaangkat na bigas, mas tanggap pa rin nila ang 25% na proposal ng Department of Agriculture basta't magkaroon lamang ng pagtaas sa taripa kaysa manatili ito sa kasalukuyang 15%. Samantala, ayon sa ilang mga retailer, posibleng maapektuhan ang kanilang bentahan sa oras na maisakatuparan ang ipatutupad na importation ban. Sa amin, malaking epekto rin siguro kasi nga halos kalahati na yata ng benta namin imported yung nabibili. Almost. Kumpara sa local. Nabibili rin yung local pero parang equal na Gayunman para kay Aling Christie, kung ito ang paraan ng pamahalaan upang mabigyang panahon ng mga magsasaka na makaahon at makapag-adjust, handa siyang umunawa, lalo na kung 60 days lamang ang itatagal ng suspensyon. Sa panig naman ng palasyo, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang ibaba noon ng Pangulo ang taripa sa bigas dahil sa matinding pagtaas ng presyo na noon ay siyang idinadaing ng mga mamimili. Kaya naman git niya, ang mungkahing muling pagtaas ng taripa ay dapat munang maisailalim sa masusing pag-aaral. Hindi po tayo dapat magpakita lamang sa tao na ito ang gusto natin pero malaki pala magiging epekto nito sa kabuuan. So muli, ang sabi ni Secretary Kiko Laurel, Secretary Kiko Laurel, dahan-dahan at dapat aralin kung magtataas o hindi. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.